ako, ipos muna ng mga laruan bago pumasok. Yung tatay nila, hinatid si Jacob sa school. Pagdating naman nun, magayak na ako papasok sa part-time. Hanggang 4 o'clock ako ngayon sa part-time ko. Man! Daniel! Ganito rin ba sa inyo guys? Lagi na ang kalat. Good morning po. Magandang umaga sa inyo. Papasok na naman tayo. Guys, nandito tayo ngayon sa sa probinsya. Kasi tinawagan ako kahapon ng isa kong client na kung pwedeng pumunta raw ako today at mag-cleaning sa bahay niya kasi nga 'di ba nung Sabado nasa hospital kami ni Daniel. So sabi niya kung pwedeng pumunta dito. Sabi ko okay sige, available naman ako. Kaya go. Mas guys, mas malamig dito sa probinsya. Ang lamig ng hangin. Mas malamig dito kaysa sa city. Tawag doon -6 kanina sa Bucharest. Ewan ko lang kung ano ang ngayon dito sa iba kasi din dito ang temperature mas malamig kasi nga maraming puno dito sa probinsya. Hindi ko madulas tinandaan pero oh my god, ang kapal ng snow doon. Malayo-layo pa guys yung lalakarin ko kasi papasok sa looban yung bahay talaga nila, tas tatawid pa ako ng sapa. May tulay naman doon. O diba? Ganyan kalalayo yung mga part-time ko pero pinupuntahan ko pa din kasi okay sila okay yung trabaho. Hindi sila ganun kahigpit. Nagpapakain sila. Nasabihin ka na mag-break ka muna. Ganyan. Yun yung mga gusto ko na kliyente. Makatao. Yung iba kasi guys na client ko naranasan kung hindi ka malang alokin ng tubig. Pag punta mo mag-cleaning ka na. Tapos i-check pa yung mga trabaho mo. Pag hindi maganda papaulit sa'yo. Ayoko nung mga ganun sobrang saselan. Karing araw. Ayan. So pansin nyo yung mata ko ay medyo maga. Kasi guys kagabi pag uwi ko, sobrang pagod ko no kasi di ba namalansya ako. Pag namalansya talaga ako, ang katawan ko ay parang hinihigop nung pagplansya yung lakas ko. So sobrang parang nalungkot ako ba. Namiss ko yung magulang ko. Ewan ko kayo ba guys, ilang taon na kayong hindi umuwi sa Pinas. Sobrang namiss ko yung magulang ko, yung panganay kong anak. Yung magulang ko, sobrang namiss ko. Nakakamiss kasi guys yung sobrang pagod mo. Tapos may pagsasabihan ka ng problema mo. Tapos alam nyo yun, yung conversation nyo ng magulang nyo, nanay at tatay nyo. Kasi ganun kami ng magulang ko Tanyo, ito yung sinasabi ko sa inyong sapa. Ayan. Yan yung sapa. Ayan. Dati green na green yan. Ngayon nag-yellow. Freezing yung ibabaw. Hindi ako makalakad ng maayos guys. Dahil yung damit ko ay doble-doble. Guys, minamanifest ko talaga this year na makakauwi ako. Makakauwi kami. Sobra alam kong darating din tayo doon na makakauwi din kami.
sa tamang panahon at oras. Oh God, Lord. Sobrang miss ko na po talaga ang pamilya ko sa Pinas. Lalo na yung panganay kong anak. Sobrang miss ko na ang magulang ko. Sobrang miss ko na yung environment sa Pinas. Sobra. Nakaka-depress talaga dito pag winter. Pag summer, mas okay kasi nakakalabas kami. Nailalabas ko yung mga bata. Kahit pagkatapos ng trabaho ko, guys, nailabas ko yun pag summer yung mga bata na paglaro ko sila sa park. Kasi diba pag summer matagal lang liwanag, pag winter ang bilis magdilim. Ay guys, dun sa mga nanonood yan lagi sa akin na mga, lalo na mga nasa abroad, ilang years na kayong hindi nakaka-uwi sa Pilipinas, hindi nyo nakikita ang magulang nyo, comment down guys. Ako lang ba yung sobrang tagal na o mas marami pa rin na, alam ko na mas marami pang hindi nakakauwi ng Pilipinas dyan. Ako mag 6 years na, magsi 6 years na, sobrang dulas ang daan ng tiyan. Bali guys, ito po yung lunch ko. Yan, soup. Tapos meron pang ano yan, sweet. Gabi na, 15 minutes before 6 ko nasundo si Jacob. Dapat mga 5 o'clock, 5:30 nasusundo na. Pero 6 o'clock talaga yung pinaka last oras na dapat sunduin yung mga bata. Yung school doon kay Petro sa bahay, akala nalimutan si Jacob. Kaso nga guys, di ba nagtrabaho ko sa may probinsya, sobrang traffic. Kung alam nyo lang guys, ang ginawa ko, yung sobrang traffic, bumaba na ako kasi nagpababa yung bus. Pero hindi pa doon yung bus station. Tinakbo ko siya hanggang doon sa metro para lang makasakay ako ng metro. Ay nako, kung nag-antay pa ako, baka hanggang ngayon nandun pa ako. Alam mo, sobrang pagod ko. Tapos talagang pinaspas ko ng takbo. Bahala na kayo, pagtawanan nyo ako, yung anak ko mag-isa na lang sa school. Nandun na lang yung teacher saka yung security guard. Ay grabe guys, Diyos ko. Hindi kasi masundo ni Petro yung si Jacob. Gawa ng si Daniel, hindi siya pwedeng ilabas, sobrang lamig. Baka mamaya magkasakit na naman siya. Hindi siya pwedeng ilabas. Negative pa rin ngayon eh. Negative 2 ba o 3? Pero kanina negative 6. Gabing-gabi na. Grabe ah. Jacob. Opa. Mama! Kahapon si Jacob umiiyak, gusto magpabili ng french fries, tagdan yung sa noodles pack. Ayan, noodles pack. Sabi ko kahapon na bukas na kami bumili kasi nga may part-time ako na nagbibigay ng tip. So ayun, pagdaan namin doon sa noodles pack, bumili kami ni Jacob ng ayan yung pansit lang naman yun sa noodles guys. Gustong gusto ni Jacob yan. Hindi ko na mapigilan, gusto na raw niyang kumain eh, nagugutom yata. Pero kumakain naman sila. Did you eat in school? Ha? You eat in school? Why you are very hungry? So dalawang order yung in-order ko, isa sa kanya, isa kay Daniel. Yun na itip ko guys. Pang save ko sana yung mga tip-tip, pang dagdag pambayad ng bills. Kaya lang pag nakagusto yung sila Jacob talaga, na lalo na pagkain, binibili ko. Kasi minsan ang hirap din pakainin nila ba. Kaya pag gusto nilang kumain, binibili ko. Healthy naman siya, pansit.
ano to eh, egg noodles at saka nuggets. Kaya okay na rin. Jacob, hi. Pauwi na kami. Ay nako, para na naman akong kabayo today. Pagtapos ng kudkod, takbo naman pa uwi at susunduin si Jacob. Ibon? Uy. Gutom na gutom si Manong Jacob, oh.